Year 2015, nung nagtatrabaho pa ang kapatid ko sa Yellow Cab Tagaytay, madalas sabay kaming umuuwi kapag pareho kaming night shift. Gabi iyon, medyo pagod na, pero sanay na rin sa biyahe. Dumaan kami sa Mayor's Drive malapit sa high school kasi umiiwas kami sa checkpoint. Wala kasi akong helmet. Ang akala ko sa may Mendez kami dadaan, pero napansin ko sa Las Brisas pala kami tinahak, sa may basketball court. Pagdaan namin doon, may nakita akong batang nakatayo mag-isa sa court. Hindi gumagalaw. Tinipigan ko siya habang lumalapit kami, pero ni anino ng galaw, wala. Nang malampasan na namin siya, biglang may babaeng tumawid sa kalsada mismo sa harap namin. Napamura ako sa gulat. Muntik pang gumewang ang motor. Ano yun? Ano yun? Tanong agad ng kapatid ko. Wala, may aso lang, panusot ko. Kasi baka mas matakot pa siya kesa sa akin at iharurot ang motor. Sumunod na pagkakataon, sa radar naman. Papunta raw ng Antonio's Garden. Sabi ng kapatid ko mas malapit daw doon kaysa sa Palokpok. Binalaan niya ako, ate, walang bahayan doon. Huwag kang magsasalita kung may makita ka. O pumikit ka na lang. Para mawala ka ba ko, nag-headset na lang ako. Pagpasok pa lang namin sa kanto, sobrang dilim na. Wala kang makikitang kahit anong ilaw. Wala ring bahay. Pinakiusapan ko kapatid ko na bumusina siya habang tumatakbo ang motor. Sobrang bilis ng takbo namin at pag-uwi, manhid ang mukha ko sa paspas ng malamig na hangin. Kinabukasan, nagkaroon ako ng kakaibang allergy sa leeg at batok. Makati, mapula, parang bungang araw, pero taglamig noon. Uminom ako ng gamot, naglagay ng powder pero walang epekto. Kaya nagpasama ako kay nanay sa albularyo. Pagtingin sa akin, sabi ng albularyo, may nakabati sa'yo. Anataanan kang lugar na hindi mo kabisado, di ba? Naalala ko agad yung radar. Pinakuha niya ako ng dahon mula doon at pinasusunog. Pagkatapos kong mausukan, unti-unting nawala ang kati. Kinabukasan, parang walang nangyari. Makalipas ang ilang araw, kasama ko naman ang tatay at tito ko papuntang LTO Tagaytay. Kahit ayoko, dun pa rin kami dumaan sa radar. Paahon na kami malapit sa mga bahay, pero 2 beses kaming nabiin. Ayaw talaga umakyat ng motor. Bumaba kami lahat. Sabi ko kay tatay, di ba sabi ko na sa inyo, wag na tayo dito dumaan? Dun lang siya napilitang magsalita. Pasensya na po, makikiraan po. At dun lang biglang umandar at umakyat ang motor na para bang walang problema. Marami pa akong karanasan tuwing natasakay sa motor. Madalas may biglang lilitaw kapag sumisilip ako sa side mirror. Pero ang pinakamatindi ay isang gabi sa bus. Pauwi ako galing Olivares papuntang Alfonso. Mga bandang 11 PM iyon. Sumakay ako sa ordinarya bus at naupo malapit sa gitnang pinto. Sa Crossing Mendez, may sumakay na nagtitinda ng balot, may kasamang batang lalaki. Umupo sila sa harap ko. Yung lalaki may dalang basket, yung bata nasa tabi niya sa bintana. Hindi ko sila pinansin, pero pagbaba nila sa mangas, napansin kong mag-isa lang bumaba yung nagtitinda ng balot. Pagtingin ko sa upuan, wala na yung bata. Napalingon ako sa bintana at doon ko siya nakita. Nakatayo sa mismong pinto ng bus. Duguan, anak ng. Tumakbo ako papunta sa unahan, halos katabi ng driver. Kuya, tingnan mo mga dinadaanan mo. Bulalas ko. Pagdating sa bayan, sinabihan ko sila, pakibantayan yung mga pasahero. Hindi lahat ng nakakasakay. Tao. Kung naramdaman mong may nanonood, habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.